Hoy, kamusta na kayo? For sure, inaabangan niyo yung aking cooking vlog. Well, sa araw na ito ay pagluluto tayo ng munggo. Pero ituturo ko sa inyo yung dalawang version ng pagluluto ko ng munggo. Yung unang gagawin ko ay igigisa ko itong munggo na ito at haluan ko siya ng beef tapos ng gulay. Tapos yung ikalawang version ko naman ay pinalevel up ko siya at gagamitan ko siya lalagyan ko pala siya ng gata. O kaya dyan lang kayo ha. Patapusin niyo itong cooking vlog ko. Mama. Hello mga ka-foodie! Na-miss niyo ba ang inyong tooth? Ito yung munggo ko. So gagamit lang ako dito ng 2 cups na munggo. Ayan yung munggo. Ibababad ko muna siya sa tubig ng 24 hours. Pero pwede nyo naman siyang lutuin ng diretsyo na kung nagmamadali naman kayo, o di kaya gamitin nyo o di kaya lutuin nyo siya sa pressure cooker. Ibababad ko muna siya dyan, tapos bago ko siya lulutuin, sa pressure cooker ko siya lulutuin para mas mabilis. Ganyan ang itsura ng munggo kapag naibabad mo na at heto na, ikukuko na siya sa pressure cooker. Abaw, ang struggles ko lang dito sa dahon ng malunggay ay kung paano mo siya alisin sa kanyang tangkay ng paisa-isa. Paano ba naman? Ito lang kasi ang dahon na masarap isahog sa munggo na may gata. Buti nga dyan sa inyo sa Pilipinas kasi dinadampot nyo lang ito ng libre sa inyong mga kapitbahay. Dito, binibili pa namin ito ng 2 real bawat tangkay. Kaya sana, bilisan ko ng pagtungki-tungki ko dito para matapos na ako at mapagluto na ako ng maaga. Kakaloka. Mumani ang dahon ng alugbate na very common sa mga Ilonggo na kapag nagluto ka ng munggo, hindi pwedeng hindi mo siya sasuhugan ng alagbate. Kaya itong dahon ng alagbate ang gagamitin ko sa aking regular na munggo na hindi ko siya lalagyan ng gata. Nadunduman ko tuloy noon nung nasa Iloilo pa ako habang pinuputol ko yung dahon dito sa tangkay. Ay sinisave namin itong tangkay at ginatanom namin ini sa tubangan sang among balay. Kaya hola, kapag gusto mo magluto ng munggo, ayan ang tangkay, tatanim mo lang at meron ka ng aanihin. Bongga, di ba? Naghiwa na ako ng 6 na pirasong bawang. Tapos, isinunod ko na din itong 1 pirasong sibuyas. Hiniwa-hiwa ko na din iyan. Tapos, ang pinakalas ay itong 1 pirasong kamatis na siya kong gagamitin sa aking paggisa. Sa gulay naman ay inumpisahan ko na ding hiwa-hiwain itong talong. At huwag niyong kalimutang ibabad sa tubig para hindi mangitim. Tapos isunod ko na din itong zucchini. Sinamahan ko ito ng zucchini kasi murayta lang yan dito sa Saudi Arabia. Kayo bahala na kayo kung ano pang gusto niyong gulay na idagdag sa munggo ninyo. Options niyo yan. Wala namang kukontra sa inyo. Hinugasan ko muna itong dahon ng malunggay kasi ang una kong lulutuin ay yung ginataan na munggo. So nagpainit na ako dyan ng kawali, tapos nilagyan ko na siya ng olive oil at nilaglag ko na itong bawang at sinangkutsa ko muna ng sinangkutsa yung bawang at sinunod ko na itong sibuyas. So pagkahulog ko ng sibuyas, sangkutsa uli, sangkutsa na naman ng sangkutsa para maging light translucent ang mga ito. At pagkatapos ng sangkutsa, nilaglag ko na itong kamatis. So sangkutsa uli ng sangkutsa para kahit papano ay maluto itong
kamatis na ito kasi huli ko itong nilaglag. Pati. Beef cubes. Isang piraso lang. Ito na yung munggo. Sa pinakulo ko sa rice cooker, hata pinalambutin siya sa rice cooker. Ang bongga. Yung version ng pagluto ko ng munggo na ito ay Ilonggo style, kaya hindi ko siya masyadong dinurog ang beans ng munggo. Ayan, kumulo na. Kumulo na yung munggo. So, ilagay mo na yung baka. Baka. Pagkatapos ko siyang halu-haluin dyan, ay tinakpan ko uli itong aking kawali. Binuksan ko na naman itong aking kawali at saka ko dyan hinulog yung hinugasan kong talong. At tapos, ayan, halo-halo ulit. Halo-halo na naman ako ulit. Sige lang, halo ng halo. After few seconds, ay binuksan ko na naman itong aking kawali at inilaglag ko na dyan itong aking dahon ng malunggay. Tapos naglagay na ako dito ng aking durog na paminta, konting pink salt, tapos hinalo-halo ko muna saglit. And then kinuha ko na itong aking isang lata ng coconut milk at ibinuhos ko na siya dito. Ayan, halo pa ng halo habang binubuhos ko itong coconut milk. Hinayaan ko saglit na kumulo ng konti itong aking ginataang munggo at hala, ayan na, goods na yan, luto na itong aking ginataang munggo. Ito na guys, titikman na natin ang aking ginataang munggo. Sarap niya. Sarap. Nalala ko tuloy ito lagi niluluto ni nanay. Nasa probinsya pa kami. Mga gulay. Ako guys, sinaluan ko siya ng talong ha. Optional naman yon. This time, lulutuin na natin ang pagluluto ng basic na munggo. So, same process, olive oil, bawang, sibuyas, ilalagdag mo lang siya lahat sa kawali, tapos isang kutsa, tapos ilagay na ulit yung kamatis, sangkutsa na naman ulit ng sangkutsa. Ayan, habang ilahalo ko itong aking kamatis, sibuyas at bawang ay maglalagay ako again dito ng patis. Tapos maglalagay din ako ng isang pirasong beef cubes para madagdagan pa ang lasa nitong aking munggo kasi pangpasarap nga ay ang beef cubes. So habang sinasangkot siya ko itong mga kamatis na ito, bawang at sibuyas ay hinilaglag ko na itong aking munggo. By the way guys, Bisaya version ang luto ko nito kaya hindi ko masyadong dinudurog itong aking mga beans ng munggo. Hola! Pagkakulo ng aking munggo ay inilaglag ko na itong aking baka at pagkatapos ay nilohalo ko na ulit siya dyan. And then kinuha ko na itong aking talong at inilagay ko na din itong talong na gulay dito. Plus isusunod ko na din itong zucchini. Tapos ayan, nalaglag ko ng itong mga zucchini na ito. Ayan, hinalo-halo ko siya uli. Again, after a few minutes, ayan, hinalo ko na ulit ito saglit at inuhulog ko na yung huling gulay ko, which is itong alugbati leaves.
Tapos, hinalo-halo ko na ito ng kaunti lang kasi alam nyo naman, madali lang maluto itong alugbati. So, ayan, konti lang, pakulo lang siya ng konti. Hola, ayan na ang aking dish presentation at luto na itong aking regular na munggo. At ito na, pinagsama ko na sila ditong dalawa. So, ayan na ang 2 ways ng pagluluto ko nitong munggo. So, meron ako diyang ginataang munggo at meron din ako yung basic na munggo. At lahat yan ay Visayan version ang ginamit ko kasi hindi ko siya dinurog yung beans ng munggo. Sana guys nagustuhan nyo ang aking cooking vlog for today at abangan nyo ang aking next cooking vlog.